and at the court's premises on his 80th birthday. So many cards, all of which were read by his family, that we had to provide 2 sacks to take them back to our office. Sarah, kayong apat? Pwede natin nugtungan ng sagot, sir? Bakit, Sarah? Kasi ang mga Duterte, malaki ang nagawa dito sa Pilipinas. Mutual trust. Ang kalampusan sa Davao nagikan sa aktibong partisipasyon sa Matag Davaoenyo. This trust remains strong because of our shared culture of security and the city's tradition of open dialogue. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ang updated sa ating mga video. Sa survey pa lang, talo na kayo. Paano pa pagdating ng 2028? Presidential Survey 2028, nilampaso si Ate Leni. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaufman, pack up and go home. Duterte is not guilty. Tama! Yan ang hinihintay ng ating mga kababayan na talagang tuluyan na lang sabihin na wala hong sustansya ang mga binabato kay Tatay Digong. Kasi mamaya meron kayong maririnig dito, kita naman sa confirmation, 4 days nangyari ang confirmation. Wala silang matibay na ebidensya na sinabi ni Tatay Digong yung kung ano yung sinasabi nila. Maski ICC ata nawindang na rin Dahil naglalabas sila ng kwento na 30,000 ang kanilang mga. Tapos wala silang may pakitang isang witness. Nako. Kita nyo na puro gawa-gawa kwento. Ex-DPWH Secretary Bonoan at sa pupang iba inireklamo ng bid, rigging at plunder sa ombudsman. Aray ko. Atty. Kaufman, binahagi ko paano pinatatag ang loob ni former President Rodrigo Roa Duterte. Eto, mag-usap tayo. Kasi may mga survey na ngayon. Sabi ko nga patindi ng patindi ang labanan Ngayon, ang laban ng mga Durobo, paninira. Ang laban ng mga Duterte supporter at Duterte vlogger, survey. Magkaiba magkaiba. Pansinin nyo, pag nanira yung mga supporter ng mga bangag, ayan, kung ano-ano yung mga paratang na ginagawa at sinasabi nila. Ngayon, para naman makaganti ang mga DTS supporter, sa survey tayo magkakatalo. May papakita akong video sa inyo, hindi ito kasinungalingan. Nilampaso kung sino yung gustong i-endorso ni Bangag. At ito pa, siste. Papakita ko rin sa inyo kung paano ginawa at pinaganda ng mga Duterte ang Davao. Huwag kang sinungaling. Pag yan, pinagsinungalingan mo pa. Fake news na kayo. Ito nasa video. Maski foreigner, naniniwala na maganda, masip, malinis, at pinagmamalaki ang Davao. Dati pa yan. Bakit hindi kaya gawin sa Maynila? Bakit hindi kayang gawin sa ibang parte ng Pilipinas? Bakit? Kasi maraming magnanakaw. Diba? Maraming magnanakaw, lalong-lalo na mga congressman at mga contractor. Diba? Bakit hindi nyo kayang magpagawa ng isang amusement park? Sa pinuntahan kong bansa, ganda ng amusement park. May swimming pool, may skateboard park. Halos, merong mga walking park. Diyos ko po, meron pang mga parang pang-exercise na improvise. Ano ba? Modify o improvise kung tawag doon. Bakit sa Pilipinas, nagtatanong lang ho kami, bilyones ho ang mga nakaalat na pondo, bakit hindi nyo mapagawa man lang? Bakit isang katanungan ito na sampal sa inyo, sa tinagal-tagal nyo nang umupo dyan, hindi nyo man lang mapaganda ang lungsod nyo. At nababalita pa kayo, yung flood control na sana, wala naman palang proyekto, naubos ang pondo. Aray ko! Simulan natin dito. Baka kasi, magulat kayo,
Parang sinabi, uuwi ka na, Tatay Digong. Ano kaya yung balita rito? Ikatlong araw ng confirmation of charges hearing para sa dating Pangulo. Reporting mula rito sa International Criminal Court, ako si Tristan Nodalo. Pag-usapan natin kung paano nga ba inilatag ng defense team ang kanilang mga argumento para tibagin ang mga akusasyon ng prosekusyon. Yan. Una yung aligasyon ng prosekusyon na may widespread civil Walang sinabing ganon. Ito. May sinabi ba si Tatay Digong na ganon na kayo nga mag-isip kayo? Mahirap lang magsalita dito kasi alam nyo, sensitibo kasi yung gantong usapin. Pag nagkasalita ka lang dito ng pinagbabawal na candy, oo, hindi na kagad ano yan. Pag nagsalita ka dito ng mga gumagamit na pinagbabawal na candy, oo, hindi na rin yan na, bawal na rin talaga. Kaya medyo sensitibo. Kaya ginagawan ko ho ng mga magandang terminology. So, pag nakarinig kayo ng mga ganong bagay, alam nyo na understood. Pero walang sinabi si Tatay Digong na magpapategay siya. Walang ganon. Ang utos sa kapulisan, gawin nyo ang trabaho nyo. Pag kayo ay naaalanganin, alam nyo na gagawin nyo. Ganon. Nasa discretion na ng pulis nyo kung paano niya gagawin ang kanyang trabaho. Diba? Kung alam niya naman na talagang pumapalag itong gumagamit na pinagbabawal na candy, anong gagawin mo? Tatanga ka lang ba? Wala kang gagawin. Diyos ko naman. civilian attack sa population sa Pilipinas. Ayon kay Kaufman, ang mga patayan na nangyari noong mayor si dating Pangulong Duterte Yun yung mga words na hindi maganda ha, kaya ikakat natin yun. Yun narinig nyo na yun, yung mga tegay-tegay. Yung mga nangyari na yung tegay-tegay, mayor pa siya, isipin nyo nga, sinama pa nila sa problema, sa reklamo. Anong meron kayo? Pamumulitika. Diba? Meron kayong talagang gusto na pabagsakin. Kaya tigilan nyo kami. Gusto ko ipasampal sa kanila kung paano dinipensahan ni Atty. Kaufman si Tatay Digong. At meron na rin sinabi si Tatay Digong, pero pinatatag niya ang loob ni Tatay Digong. Diba? Meron niya sinabi na, ito na lang si attorney lang magsasalita. And said, Mr. Kaufman, Nick, Do I your have done job. my duty and I have left my legacy. Go to court and do your job. But I can no longer help you. I no longer remember much at all, and I can't comment on people who I do not know and on statistics that mean nothing to me. He then concluded and pronounced as follows: I was a faithful servant of the people, and that is how I wish to be remembered. I have now accepted my fate, and I realize that I could die in prison. And on that somber note, my team and I realized that there was no point in continuing. So we tried to humor him. We told him that next month he will be 81. And we reminded him of the many people who visit Duterte Street and Duterte Park, the renamed locality just outside the ICC detention center, as referred to by the many, many pilgrims who have visited The Hague to feel closeness to his presence, even if they cannot witness his actual person with their own eyes. We remind him of the mountain of cards and greetings and of the forest of flowers that he received both at the detention center and at the court's premises on his 80th birthday. So many cards, all of which were read by his family, that we had to provide 2 sacks to take them back to our office. So many bouquets of flowers that the prison had to bring a van to take them away. The flowers that reached the court premises were strategically placed around the building, and although so appealing and desirable and coveted by the staff, were avoided once the staff was told of their origin. So these flowers just rotted in the corridors until the smell forced them to be thrown away. We showed him some photographs of his family. We showed him photographs of his youngest daughter, Veronica, Kitty, who writes to him every day so often that the letters are piling up in his room. His face starts to light up. We showed him pictures of civic events in the Philippines with Sebastian Baste and Paulo Pulong present. He laughed and told us what he remembers of their days as young men in Davao. We showed him pictures of Inday Sara greeting the enthusiastic crowds of people in the Philippines
And then finally, his face beamed with pride. Eh, yun yung hindi nila maintindihan nung mga nag-aakusa kay Tatay Digong na yung mga Duterte, minahal yan ng mga taong bayan. Yan lang ang nagbigay sigla sa Pilipinas. Yan lang din ang nagpaganda at nagbigay kulay sa Davao. Bakit kailangan yung ganyanin? Sa bagay, bayad kayo eh. Di ba? Bayad kayo. Bakit? Bakit nandiyan kayo? Hindi naman kayo politika. Oo. Ano ba yung pinaglalaban nyo? Ilan ba ang natuba? Ilan ba ang nagalak? Ilan milyon ba ang may gusto sa ginawa ni Tatay Digong? Unang-una ngayon nagrereklamo ang taong bayan. Talamak na naman. Hindi nyo ba nakikita yon? Pero ang nakikita nyo, kung ano lang ang ibinintang nyo kay Tatay Digong. Isipin nyo mabuti. May 2028. Abangan nyo. Dahil dito, sa 2028 survey, pumalo na ho na hindi na natin masabi kung 80% na ho. Kasi may ilalampaso na ho si BP Sara dito. Kung sino yung ihaharap, kasi ang nangyari, pumunta ito si Bangag doon sa Bicol at siguro humihingi na ng tulong kung paano tatalunin si BP Sara. Diyos mio, Marimar. Ano na kayo, mag-isip-isip na kayo kung kakalabanin nyo si BP Sara dahil dito pa lang sa survey na ito, tapusin nyo yung survey na ito siguro kikilabutan na kayo. Ngayon sa Aswila sa Quiapo ulit. Pero Quiapo ngayon yan, mga kaibigan ng aming service, 2 tao na lamang po. Ayan po, nakita po natin sino ang pipiliin mo. Ayan, Leni Robredo at saka Sara Duterte. Tapusin nyo. Tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan. Titingnan natin kung sino ang pulso ng bayan dito sa Quiapo sa dalawang ipinakita nating kandidato para sa 2028. Hindi na niya siguro hinaluan ng iba pang mga pwedeng tumakbo dahil sa survey pa lang. So, pwede naman itong si Ate Leni na lumaban kay BP Sara pero malayo talaga ang linyada. Hindi kayo aabante. Hindi nagsisinungaling ang survey. Ang daldal mo, Kuya Gustuloy. Tara mga kaibigan, sabahan niyo po kami. Sir, good morning, sir. O pwede ba magka-survey? Okay lang? Sino po ang ating pipiliin dito sa dalawa po? Yan, ang dalawang yan ay yan na po ngayon ang mabigat na magkatunggali ngayon sa 2028 presidential election. Lini ka po. Pwede malaman, sir? Pwede dugtungan ang sagot natin? Tingin ko sa kanya, maganda siyang maging presidente pag nanalo siya. So yun lang, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Salamat po. Sino po ating pipiliin dito sa dalawa para sa 2028 po? Sara po. Sara Duterte, pwede ba natin dugtungan nating sagot? Duterte po kasi ako. Yo. Okay, so yun lang po, sir. Sige, thank you, sir. Ayan po. Thank you po. Sino po ating pipiliin sa dalawa para sa 2028 po? Lobredo, pwede natin dugtungan ang sagot, sir. Bakit, Lobredo? Kasi mas maisip siya kay Sara Duterte. May isip siya. Ay, may, ano, sir? Hindi ko maano. May paninindigan sa bayan. May panindigan sa bayan. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Sir, good morning. Kayo survey lang, okay lang, sir? Sino po pipiliin natin sa dalawa? Sara Duterte, Leni Robredo? Sir? Sara? Okay, thank you, sir. Hello, Nay. Good morning. Kayo survey lang po, ma'am. Sino po ating pipiliin sa dalawa sa 2028 po? Sara Duterte and Leni Robredo? Undecided pa kayo, ma'am? Ikaw, sir? Undecided din? Undecided. Ikaw, ma'am? Undecided din. Okay, sige, thank you. Sir, good morning. Sir, kayo solve lang, okay lang? Sino pa ating pipiliin sa dalawang ito sa 2028, sir? Ano yun? Parehas yan. Yeah, presidential po. So, Ibig sabihin, walang Wala pa, wala. oo, Para malaman po neutral po tayo. Sino po? Ibig sabihin yung bilang. Kayo solve lang po ito. Sa dalawa, Sara Duterte, Leni Robredo. Green ako. Green, so Sara Duterte. Pwede natin dugtungan ang sagot, sir? Pwede. O, sige po, sir. Anong Bakit po Sara Duterte?
Para kumpara yung ito, tawag ito. Di man ako sa idikit tumino nung panahon ni Duterte. Yun lang ang kandidat. So in other words, tumino ang mga tao nung panahon ng kanyang ama. Okay, sige, thank you sir ha. So thank you po. Hindi, magpili ka lang sa dalawa. Oh, sino sa'yo sa dalawa sir? Sige, sige. So, thank you sir, sige. Bossing, good morning. Kalisurvey lang, okay lang. Sino pang pipilian natin sa dalawa? Sara Duterte, Leni Robredo pagka sa 2028 po? Sara na lang. Pwede natin dugtungan ng sagot? Sara na lang para may revenge Greetings Yun. for... sa ginawa sa kanila. Okay, sir ha. Thank you. Salamat po ha. Tay, magandang umaga. Kalisurvey lang tay. Sino ang ating pipiliin sa 2028? Sara Duterte, Leni Robredo? Kasi ako dati Leni talaga. Leni ka dati? Hindi. Leni pa rin ako. Leni ka pa rin ngayon. Pwede natin malaman sir? Pwede dugtungan ng sagot? Bakit Leni? Leni talaga eh. Una kasi naman Leni talaga. Okay. Okay, sige. Thank you sir ha. Thank you. So thank you po ha. Sir, good morning. Kayo survey lang, okay lang? Sino po pipiliin natin sa 2028 sa dalawa? Sara Duterte, Leni Robredo? Sara. Pwede natin dugtungan ang sagot sir? Para maayos yung kalagayan sa Pilipinas. Ayan. So thank you sir ha. Thank you sa sagot. Thank you ha. Thank you. Okay lang. Walang Sino po ating pipiliin sa 2028? Leni Robredo, Sara Duterte? Sara. Pwede natin dugtungan ang sagot? Sara, malupit yan. Yan. Okay, sige. Thank you sir. Thank you ha. Ayan po. Sino po ating pipiliin sa 2028? Leni Robredo, Sara Duterte? Hindi ko maalam kung sino pipiliin. Ha? Hindi ko pa alam kung sino pipiliin. So undecided pa? Okay, sige. Thank you ma'am. Salamat na. Kalisurvey lang sir. Sino pa pipiliin natin sa dalawa? Leni Robredo, Sara Duterte? Leni. Pwede natin dugtungan ang sagot sir? Leni Robredo po. Ang manok po para sa presidential election. Okay, sige. Thank you sir. Salamat tayo ha. Sir, kalisurvey lang sir. Sino ibubuto natin sa 2028? Sara Duterte, Leni Robredo? Sara. Sara? Ikaw, bossing? Sara din. Sara, kayong apat. Pwede natin dugtungan ng sagot, sir? Bakit, Sara? Kasi ang mga Duterte, malaki ang nagawa dito sa Pilipinas. Ikaw, bossing? May magot may tukang. Ay nagbago yung mga lahat ng Maraming mga adik. nagbago. Naging safety ang Pilipinas. Oo. Yung mga adik, wala na, nagtabahan na. So, thank you, sir, ha? Thank you. Lini? Pwede dugtungan natin. Bakit Lini? Marami naman din na naitulong yan. Ano, sir? Marami naman din na naitulong. Saka wala namang naging bahay na naging mga kurap-kurap eh. Okay, sige. Wala naman sa manong yung buwan natin. Okay, sige. Thank you, sir, ha? Thank you. Salamat po ha. Bossing, good morning. Kalisurvey lang, sir. Okay lang? Sino pa pipiliin natin sa dalawa? Sa 2028? Duterte. Pwede natin dugtungan ng sagot, sir? Kasi maraming traction ngayon eh. Nakakabad trip na iba. Eh naghirap tayo, di ba? Kaya Duterte talaga. Lahat So, ang nangyari Duterte. Pag nakaw yung mga nakaupo ngayon, lahat talaga. Mula kay Romalis hanggang kay Saldico, lahat pababa. Yan lang. Sige, thank you, sir. Ayan, sino pa ating ibubuto sa 2028, sir? Leni Robredo, Sara Duterte? Uy, oo atin yan. Sino, sir? Sara Duterte eh. Isa lang yun, Edward. Sino isa? Leni Robredo. Ay, kay Duterte tayo. Sara. Pwede dugtungan ang sagot, sir? Pwede dugtungan? He is my voting president. Sara Duterte. Ayan. Thank you, sir. Thank you very much. So, you promise? Yes. Sara Duterte. Yes. Kayo survey lang na. Sino ang ibubuto natin sa 2028? Sara Duterte, Leni Robredo? Sara? Sino? Si Leni? Si Leni mga kaibigan, ibuto. Pwede natin dugtungan ay. Bakit Leni? Okay, sige. Thank you na ya. Sino pipilian natin, sir, sa 2028, sir? Leni Robredo, Sara Duterte.
Para na sa punta, Undecided pa, sir? ano na lang pag ano. Election na lang po. Okay, sige, thank you. Ayun. Madam, bakit? Yes, bakit Sara, ma'am? Para walang drugs. Ayan, walang drugs. How about you, sir? Good morning. Ma'am, sino pipili natin? Kay Sara. Sara Duterte. Ayan. How about you, sir? Sara. Sara din. How about you, ma'am? Sara. Sara. So, yun mga kaibigan. Oh. Pwede natin malaman bakit Sara Duterte kayo sulit? Kasi kakampi siya ng mga Muslim. Oh, yun, bawal ang drugs. Okay, bawal ang drugs. Gusto namin Sara. Okay, thank you. Ito, pipili natin sa dalawa. Lini Robredo, Sara Duterte. Sara. Okay, sige. Thank you, Nay. Ay, thank you po ha. Sino pa ang pipiliin sa 2028, sir? Lini Robredo, Sara Duterte? Sino, sir? Duterte. Bakit po, sir? Ayan. Duterte din kayo, sir? Yes. Bakit po, sir? Makita nyo naman, dito pa lang natin malalaman, ang layo ng 20 sa 6 na boto ni Lenny. Ngayon, hindi ko natatapusin yan, kasi pag dinala mo yung video dito sa dulo, ibang klase ang magiging resulta. Pero, gusto nyo ba makita kung ilan ang naging resulta? Lahat yan hindi ho edited yan. Papakita ko na sa inyo. Ang naging resulta ay 111 versus 46. Kalahati ang lamang. Dito pa lang yan sa survey. Sa survey pa lang makikita nyo na. Natalo na ang pinambabato nila na si Lenny. Paano mangyayari yan? Paano makakahakot ng boto yan? Ito ang tunay na survey, hindi yung ginagawa, hindi minamanipula. Taong bayan ho ang bumaboses dito. Kaya kayo, mga taga nasa ibang bansa o abroad, ikalat nyo. Sa tulong nyo, i-share nyo yung video para makarating ito sa hindi pa nakakaalam. Matakot sila sa survey na ito dahil ito hindi nagsisinungaling. At hindi rin na sabihin nila, ano ba nagawa ng Duterte? Ano ba nagawa ni Sara Duterte? Ano ba nagawa ni Tatay Digong? Baka hindi nyo alam. Kayo ho ay taga Maynila. Kayo ho ay taga Luzon. Kayo ho ay taga Visayas. Kayo ay taga Mindanao. Kung kayo ho ay mangmang pa sa mga nagawa ng mga Duterte, ito panoorin nyo. Mamamangha kayo dahil Duterte legacy, dinadagsa ho ang Davao. Pag sinabing, saan ka pupunta? Davao. Bakit? Ang linis, peaceful, safe ka sa Davao. Walang magnanakaw, walang snatcher, walang kung ano-ano. Bakit? Takot sila sa mga Duterte. Kuya Gus, pakita mo. Baka kasi sinasabi fake news ka. Hindi tayo fake news. Another day, another flexing Sa mga Duterte's legacy. Ayan. So, ito yung Dakota Loop sa Davao City. Dakota Loop ang tawag dito kasi dati itong tennis golf club. So, ito siya. Ano na siya ngayon? Tahanan na siya ng maraming mga establishments. So, meron tayong Park Inn by Radisson, is Imla ng Premier. Meron tayong nakikitang Davao Park District, ng Premier Doctors Hospital Incorporated, and Glen Residences by SMDCI. So ito siya ay parte ito sa Dakota Loop at masasabi natin ito ay Davao, Duterte's legacy pa din. Bakit? Kasi nga sa kanilang ginagawang polisiya, talagang nagbunga lahat yung pagiging stricto nila sa kailang mga batas na pinapatupad. Linis, no? Ganda. For example, so safety is the first policy. So ano yung safety dito? Bawal dito magmotor nang walang helmet. Kasi ginagamit niya ng mga riding diba? Totoo naman Kaya yung mga nagpapakalat na pangit sa Davao, mga unggoy, inggit lang kayo sa legasiya ng mga Duterte. Diba? Ex-BSP official, tinawag ni Trilling, the Philippine Born Traitor. Naku po. Nakilala nyo naman sino yung traitor na yan. Naku, yung mga issue nila, naku. Ito si Bunuan ata at iba pa inireklamo ng bid rigging at plunder sa ombudsman. Malalaman natin yan. Totoo bang makakasuhan sila?
O kwentuhan na lang ito? questionable, ang favorable sa kanila Ay, yun ang talaga. award. Pera-pera eh. At base na rin sa ating ebidensya na monopolize talaga ang bidding dyan sa central office ng DPWH up to the present because of this evidence. Minanipula umano ang bidding ng mga kontrata. Yan ang alegasyon ng Task Force Kasanag, isang civil society organization laban kay dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at 10 opisyal ng DPWH Ako kayo. na nakaupo pa rin sa ahensya. Kahapon, dumulog ang kinatawa ng grupo sa Office of the Ombudsman upang magsampa ng reklamong bid rigging, graft at plunder. Aray. Kaugnay ito ng umano'y ilang infrastructure projects sa Marawi, Lanao del Norte at Laguna. Isinama rin ng grupo sa reklamo ang mga pribadong individual na mula Grabe, naman sa mga isinasangkot na Walang construction bakal. company. Ayon sa complainant na si John Chong, umiikot lamang umano ang bidding sa pagitan ng 4 na Chinese construction companies. Yung mga documents galing mismo sa central office ng DPWH na based to the evidence monopolized by the back chairman and the rest of the officers of DPWH Central Office. Nilinaw naman ni Chong na hindi ghost o substandard projects ang mga ito. Anya, nais nilang imbestigahan ito ng ombudsman upang mapatunayan ang kanilang mga aligasyon, lalo na at ilang beses na umano silang naghain ng reklamo laban sa DPWH. Mga 30 times na kami nag-file ng kaso against sa DPWH for arrears bidding pa rin. So 30 times, sir, ito yung pang 30th? 31 na siguro ito. 31 na. Oo, na cases na base sa ebidensya, arrange bidding pa rin sila. Ibig sabihin, may pinipili silang kontraktor. Yan, ganyan naman talaga ang kalakaran yan. Ha? Wala. Kaya tama yung sinabi ni Congressman Libiste. Sila ang namimili ng mga kontraktor. Ngayon, lahat yan nabuko. Pero bakit nagtataka tayo hanggang ngayon wala pa rin pinapatawag sa Blue Ribbon, wala pa rin magandang usapan, at yung pa-issue ng flood control still pa rin, ha? Wala pa rin naiimbestigahan at wala pa rin nakukulong. Ang kawawa lang dito, yung maliliit na, kagaya ng mga yan, sila Diskaya, kasi sila Diskaya ang naapektuhan eh. Pero hindi sila dapat dito kasi parang sila, legit na kontraktor, pero nila nakawang kaba ng bayan, nino, ano mga kontraktor? Yung mga congressman. O, ikaw ba naman legit na kontraktor ka? O, anong gagawin mo? O, bawas na ng ilang porsyento yung kukontratahin mo. Di anong gagawin? Hindi natin alam. Kaya nga na-issue yung magkano, may parada pa, may parking fee pa. Meron pang 30%, meron pang 25%. Bukod doon, ang dami pa. O, ikaw ba naman kontraktor ka? Lalaban ka ba ng patas? O, baka tinuturo na rin ng ibang mga congressman na wag mo nang anuhin yan. O, di ba? Kami na bahala dyan. Di umano. O, gano'n ang lumabas. So, mapunta tayo dito sa anibersaryo, 89th anniversary ng Davao. Diyos ko po, masaya ito. At BP Sara, nagbigay na rin ng pahayag patungkol dito. Assalamualaikum Yan. warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. My warmest greetings to all Davaoeños as we celebrate the 89th araw ng Davao. For nearly 9 decades, Davao City has flourished because of a unique brand of civic pride. Our progress is built on a solid foundation of mutual trust. Ang kalampusan sa Davao nagikan sa aktibong partisipasyon sa Matag Davaoenyo. This trust remains strong because of our shared culture of security and the city's tradition of open dialogue. In Davao, the people are not just spectators. You are active partners in keeping our homes safe and our government focused. When challenges arise, we face them together, reporting concerns, helping our neighbors, and holding our leadership to a higher standard. Ang tinuod nga kusog sa atong dakbayan anaa sa inyong pagpakabana. Because you are vigilant, our city remains a haven of order. Because you support the vision, our city continues to grow. Let us work together to protect this peace and the legacy of a government that listens.
Magtinabangay kita sa pagsiguro nga ang Davao magpabilin nga dakbayan sa oportunidad o mahimong lig-on nga dangpanan sa paglaom alang sa tanan. Happy 89th Araw ng Davao. Mahalon nato ang Pilipinas para sa Diyos sa nasod ug matag pamilyang Pilipino. Syukran. Kita niyo naman, di ba? Sa kaganda-ganda ng Davao, pilit pa rin sinisiraan yung mga nagpaganda ng Davao. Pipisara si Tatay Digong. Kung hindi, dahil sa mga Duterte, hindi gaganda ang Davao. Ngayon, kita nyo ang linis. Ang ganda. Maraming turista, safe ang turista. Diba? Wow, wala nang masasabi. Kaya kung pipili kayo ng kandidato, pumili kayo ng totoong tao, yung may malasakit sa bayan. Huwag yung mga nagkukunwari lang. Marami dyan. Maraming tagapagkunwari dyan. Pero ang piliin nyo lang, Duterte, wala na iba. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe. At ingat sa mga taga Middle East. Alam natin kung ano yung nararamdaman nyo ngayon. Magdasalan po. Dahil basta ingat kayo dyan. Hanggang sa muli Bye-bye.